At ang isa pa nating senatorial, si Mr. Mario Pagaragan Jr. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Mario Pagaragan Jr. Isa po akong retired government official. Nanilbihan po ako ng 40 taong sa ating gobyerno. 7 taon po akong nanilbihan under the administration of former President Ferdinand Marcos. Ako po ay economic and financial staff sa ahensya ng Presidential Management Staff, Office of the President. 1 taon akong nanilbihan under the administration of former President Corazon Aquino, and yung the rest, 32 years po, ako po ay junior and senior officer ng Development Bank of the Philippines under the strategic planning sector of the bank. Okay. Muli po akong gustong manilbihan sa gobyerno. Ang aking pong mission at vision for the Philippines is to make the Philippines progressive and great again. Ito po ang adhikain ng ating nakaraang Pangulo, si Ferdinand Edralin Marcos po. Ang ating pong advokasya, which is in sync with yung Partido Maharlika, ay maiahon natin ang ating mga kababayan sa kahirapan. Ang aking legislative agenda para sa Senado po, 3 pong bagay. Tayo po ay may pinamana sa atin ng ating mahal na Pangulo, ang tinatawag nating Wealth for Humanity. Ito po ay it is composed of more than 854 US dollar cash deposit and gold bullion deposits po. Ito po ay napapanahon na ating magamit dahil ito po according to yung last will and testament ng ating nakaraang Pangulo, Ferdinand E. Marcos, which was reconfirmed, certified, and reconfirmed by world authorities and international institutions. Ito po ay ipinamana niya sa people of the Philippine Islands and the world. So ito po ay masasabi kong pinamana sa ng ating mahal na Pangulo. Kailangan po, ito po ay tinago ng matagal na panahon. Ito po ay napapanahon na ating magamit yan para sa ikakaunlad ng ating bansa at para maiyahon natin ng buong sambayanang Pilipino sa kahirapan. So 3 po ang aking agenda kung ako po ay palaring manalo sa Senado. First one is i-abolish na natin ang Presidential Commission on Good Government at itayo natin ang Philippine Commission for the Global Recovery, Activation and Mobilization of the Philippine Heritage Assets, otherwise known as the Wealth for Humanity. Ito po ang pinamana sa ating
ng ating mahal na Pangulong Ferdinand E. Marcos na dapat nating gamitin ngayon para sa kaiunlad ng ating bansa at maiahon natin ang ating mga kababayan sa kahirapan. Pangalawa, itatag natin ang Philippine National Truth and Reconciliation Commission. Para ho ito, matundukan na natin ang usapin tungkol sa Marcos Wealth na tinatawag nilang sa buong mundo, ang paratang sa kanya ito raw ay ninakaw. Pero sa aking mga nakalap na dokumento, ang mga ebidensya na hawak ko po nanggaling sa World Bank, nanggaling sa mga international financial institutions, nanggaling sa secret files ng Presidential Commission on Good Government. Ang sinasabi po ng mga itong authorities, world authorities na to, ito po ay hindi nakaw. Ito po ay galing sa Panginoong Diyos. Ito po ay binigay para sa safekeeping ng ating former President Ferdinand E. Marcos. Yan po ay dapat nating magamit ngayon. Napapanahon na upang malaman ng buong mundo na ang yaman na pinamana sa atin ay hindi ninakaw. Ito ay legal na pinundar ng ating Pangulong Ferdinand Marcos. Ngayon, ang pangatlong legislative agenda ko po ay ang pag-legislate ng batas entitled Philippine Buried Treasures and Artifacts Recovery and Protection Law. Ito po ang tinatawag nating Philippine Buried Treasures and Artifacts. Ito po yung mga dinala dito ng mga Japanese Imperial Army noong World War II. Ito po yung mga ninakaw na yaman, mga ginto, mga precious stones and jewelries, at ibang artifacts po na ibinaon dito sa ating bansa. Yan po ay proproteksyonan natin ngayon dahil based on historical records. Si Pangulong Ferdinand E. Marcos, pinaglaban niya yan sa International Court of Justice na since walang nag-claim for 50 years, since after World War II, walang nag-claim. Atin na po lahat yan. So, kailangan protektuhan natin lahat yan. Kailangan natin bungkalin na lahat yan at para maprotektahan ho yung mga nagbabantay dyan. Marami ho dyan. There are identified 750 burial sites. Mga gold, mga bunkers po yan na dapat protektahan natin. Atin na po yan, pinaglaban ng ating Pangulong Ferdinand Marcos sa International Court of Justice. Ito ho ay hawak ko po ang ebidensya na yan at handa po akong umarap sa investigasyon sa Senado o anumang investigasyon na gagawin ng ating gobyerno. Under the proposed law, ang Bangko Sentral po ng Pilipinas, sila po ang magiging redemption center. Sila ang magtitake the lead para bungkalin lahat yan. Lahat ng mga nakabaon na ginto dito sa ating bansa, sila na ang magbubungkal yan, sila na magproprotekta yan, at sila na ang magbabayad
sa mga guardians and keepers ng wealth na po yan. So yun po, in a nutshell, ang aking legislative agenda kung ako po ay manalo as senator ng ating republika. Yan po ang ating vision. In summary, through this legislative agenda, we will realize the vision of making the Philippines prosperous and great again, with all the richest nation in the world and the Filipino people, the happiest people on planet Earth. Maraming salamat po.